Isang gabi, natutulog siya sa bangketa ng Maynila. Makalipas ang 20 taon, siya na ang nagpapatakbo ng pinakamalaking telecommunications company sa buong Pilipinas. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Lumaki ako sa Tondo, Manila, sa isang barong-barong na laging binabaha. 5 magkakapatid kami at akong panganay. Naalala ko pa, 3:00 pa lang ng madaling araw, gising na ako para magtinda ng pandesal sa kanto. Walang kuryente sa amin noon, kaya sa liwanag ng kandila ako naghahanda ng mga paninda. Minsan, pagkatapos ng klase, tumatakbo ako papuntang Quiapo para maging basurero, pangdagdag sa pambili ng bigas. Ang tiyan ko halos laging kumakalam. Ang pangarap ko lang noon ay makakain ng 3 beses sa isang araw at makatapos ng pag-aaral para makatulong sa pamilya ko. Nagtapos ako ng high school pero wala kaming pambayad sa kolehiyo. Kaya sa edad na 18, naghanap ako ng trabaho. Nakita ko ang isang hiring sign sa isang maliit na opisina sa Makati. Messenger boy ang kailangan. Kahit na alam kong ang sweldo ay sapat lang para sa pamasahe at kaunting pagkain, pumasok ako. Bago pa ako maging messenger, nakaranas ako maging construction worker, porter sa Divisoria, at kahit na maging mangingisda sa Manila Bay. Walang trabahong hindi ko pinasok, basta marangal. Ang tanging kapital ko noon ay ang sipag at tiyaga na itinuro sa akin ng aking nanay at tatay. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, habang nagde-deliver ako ng mga dokumento, narinig ko ang usapan ng mga executives tungkol sa isang malaking problema sa isang proyekto. Walang nakakahanap ng solusyon. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanila kahit messenger lang ako. Sabi ko, "Sir, baka po may naiisip akong paraan." "Sino ka? Bakit ka nakikisali sa usapan ng mga nakakataas?" "Pasensya na po, sir. Pero sa pagbabasa ko po ng mga dokumento habang naghihintay, napansin ko po na may kulang sa logistics plan." "At ano naman ang alam mo sa logistics, bata?" "Hindi po ako nag-aral ng kolehiyo, sir. Pero nakita ko po sa plano na hindi po akma ang ruta ng delivery sa traffic hours ng EDSA. Kung lilipat po tayo sa C-5, mas mabilis po ang biyahe at makakatipid tayo ng gasolina." "Isang messenger nagtuturo sa amin?" "Hindi po, sir. Nagmumungkahi lang po." "At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay." Sa kabila ng pagdududa, sinubukan nila ang mungkahi ko. At nagulat sila sa resulta. Bumaba ang gasto sa transportasyon at mas bumilis ang delivery. Simula noon, hindi na lang ako messenger. Pinapapasok na ako sa mga meeting at tinatanong ang opinion ko. Hindi nagtagal, inalok akong maging junior assistant sa logistics department. Nag-aral ako ng gabi, kumuha ng mga short courses sa business at management. Bawat promotion, bawat bagong responsibilidad, tinanggap ko ng buong puso. Kahit anong hirap, hindi ako sumuko. Ang pamilya ko ang naging inspirasyon ko. Pagkalipas ng 10 taon, umakyat ako sa hagdan ng korporasyon. Naging department head, tapos vice president. Sa bawat bagong posisyon, laging may nagsasabi, "Hindi ka namin akalain na makakarating dito, Opmele. Ikaw na dating messenger boy." Ang alam ko lang, ma'am, ay maging tapat sa trabaho at magtiwala sa kakayahan. Opmele, ikaw ang dahilan kung bakit umunlad ang kumpanyang ito sa nakalipas na mga taon. Hindi ka natakot mag-risk. Hindi ka natakot mangarap. Ganyan lang po talaga, sir. Kailangan natin magsimula sa kung ano ang meron tayo at pagandahin pa. Kaya nga, ikaw ang napili ng board of directors na maging bagong presidente ng kumpanya. Hindi ako makapaniwala. Ang messenger boy na walang pinag-aralan, magiging presidente ng kumpanya. Umuwi ako sa bahay at umiyak sa harap ng nanay at tatay ko. Hindi ko inakala na mararating ko ang pwestong ito. Ngayon, bilang presidente,
Ang una kong ginawa ay magtayo ng scholarship program para sa mga kabataang walang sapat na kakayahan para makapag-aral. Pinapahalagahan ko ang bawat empleyado, mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas. Dahil alam kong bawat isa sa kanila ay may potensyal na maging susunod na presidente. Ang aking kwento ay patunay na hindi hadlang ang kahirapan para marating ang iyong mga pangarap. Kailangan lang ng sipag, tiyaga, at pananalig sa Diyos. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.